Mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito po, magbigay lang po tayo ng reaction po, mga kabida. Dito ho sa ginawang paglilinaw po ni Mr. Kiko Aquino D, ang tagapagsalita po ng Trillion Peso March. Alright? Ito po'y patungkol ho sa gaganaping malawakang kilos protesta po, ngayong araw po ng linggo, September 21, 2025 po, mga kabida. Sinabi po ni Mr. D na itong kilos protesta daw nila, mga kabida, ay hindi daw ito anti-Marcos. Okay? Wala daw silang specific na panawagan po dito, para lang sa isang tao, mga kabida. Ito daw ay kilos protesta para panagutin po itong mga opisyal po ng gobyerno, na involved dito sa malawakang korupsyon sa flood control project, mga kabida. Eto, babasahin ko lang po itong balita mula sa ang balita ngayon, mga kabida. Ang sabi po dito, Trillion Peso March, hindi anti-Marcos. Okay? Nilinaw ni Kiko Aquino D, tagapagsalita ng Trillion Peso March, na ang malaking kilos protesta sa September 21 ay hindi para patalsikin si Marcos Jr., kundi para manawagan ng pananagutan sa malawakang korupsyon, lalo na sa flood control scam. Ang sabi po ni Kiko Aquino D dito, mga kabida, September 21 is symbolic. We want to invoke the spirit that ended the Marcos dictatorship and encourage people to stand up peacefully against corruption. Giit niya, wala pang napagkasunduan tungkol sa impeachment calls. We haven't agreed on calls for impeachment. The priority is that no politician or administration should escape investigation into the flood control anomalies. Ayon pa kay D, layunin ng Trillion Peso March na pagtibayin ang pagkakaisa laban sa katiwalian at hindi laban sa isang tao. We want to avoid calls for specific leaders. The underlying factor is the fight against corruption. As Bishop Colin Bagaporo says, there is no color in corruption. Samantala, iginiit ng palasyo na kampante si Pangulong Marcos Jr. at naniniwalang kakampi niya ang mga lalahok sa protesta. Sinabi po ni Undersecretary Claire Castro po, mga kabida, hindi naman po nangangamba ang Pangulo dahil alam po niya na ang pagpuprotesta ng taong bayan ay tungkol sa paglaban sa korupsyon. At binanggit din po niya kahapon na siya mismo ang nagsimula upang mapaimbestigahan itong mga maanomaliang flood control projects. Pahayag ni PCO Undersecretary Claire Castro. Dagdag pa niya, kung hindi po siya presidente, malamang ay makakasama rin siya sa protesta laban sa korupsyon. So yun po, mga kabida, ang paglilinaw po na itong rally po ng Trillion Peso March, dyan po sa EDSA Shrine po, mga kabida, hindi po ito specific para lang kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Actually, hindi talaga ito para kay Pangulong Marcos, Okay? Rally po ito para manawagan po, mga kabida, na panagutin ito pong mga opisyal po ng gobyerno, sa ginawa hong pambababoy po, mga kabida, sa pera po ng taong bayan, po. Okay? Now, itong paglilinaw po, medyo very intriguing po ito, mga kabida. Ibig sabihin po ba dito, spare po dito si Pangulong Marcos? Kasi nilinaw po ito na hindi po ito anti-Marcos. Okay? Okay. Hindi ko lang magets Kasi ang gusto po nila pananagutin yung mga tao po na sangkot dito sa corruption po, mga kabida, sa flood control, Okay? Hindi po ito specific para sa mga Marcos. Sana sinabi na lang po nila. Itong rally na ito ay para po ito sa lahat ng mga kurakot po. Okay? Lahat ng administrasyon
nasangkot po mga kabida sa katiwalian. Kasi yung sinabi po nila dito, dapat hindi spare lahat ng administrasyon dito. Dapat imbestigahan po. Tapos specifically sinasabi nila na hindi po ito anti-Marcos. So, ibig sabihin dito, spare po dito ang Marcos administration. Kaya nga pala siguro, na kampante po ang Malacanang bago lang po, sinabi po ni Undersecretary Claire Castro na ang Pangulo daw hindi takot dito kasi mga kakampi daw niya yung mga magrarally daw, Kaya nga ako medyo nagdududa dito, mga kabida. Pero ba talagang alliance ito pong kakampings at saka Marcos administration, Kasi itong grupo po ng Trillion March, mga kakampings po ito, mga kabida. Kaya nga nag-separate yung DDS po, Kasi ayaw po nilang mahaluan po ng DDS, Diba? Meron pong statement po mga kabida na unwelcome daw ito pong DDS dito po sa rally po ng Trillion Peso March, po mga kabida. Kaya dalawang venue yung magaganap po mga kabida na rally ngayong linggo. Una, itong grupo po ng Trillion Peso March dyan po sa EDSA. At yung pangalawa po mga kabida, doon po sa Diwasang Bonifacio po, Yung sa Diwasang Bonifacio, sinasabi po nila na ito po ay grupo po ng mga supporters po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, po, Okay? Kaya nga, nagkaroon po ng kulay. Kung ganun, mga kabida, sinabi nga in-invoke nga niya yung sinabi po ni Bishop Colin Bagaporo po, ni Kiko D, na ang corruption ay walang kulay po, di ba? Dapat lahat po. Okay? Kasi nakakaduda yung statement, yung paglilinaw po na hindi po ito anti-Marcos. So, ibig sabihin, spare dito si Pangulong Marcos, spare dito ang Marcos administration, di ba? Kung tutusin po makabida, nangyari po itong corruption po sa flood control projects under his watch, under ho sa administrasyon ni Pangulong Marcos, po, mga kabida. Although, sinasabi po nila na mismo si Pangulong Marcos po ang nag-initiate para maimbestigahan po ito, mga kabida. Pero the fact that ito po ay nangyayari po mga kabida sa panahon po niya. Okay? Hindi ho sa panahon po ni Digong. Hindi po sa panahon po ni Aquino. Although may mga contractors po na nagsasabi na nag-umpisa sila nung panahon po ni Aquino hanggang umabot sa panahon ni Digong. At hanggang ngayon, mga kabida. Pero ito po, nabuking sa panahon po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos kung saan po ay inakusahan po ito mga kabida ang administrasyong ito na napuno po ng korupsyon. Doon pa lang sa 2025 national budget, di ba? Doon sa GAA, mga kabida, nagkaroon na po ng aligasyon po. Natantad po ng korupsyon po. In fact, tinawag na itong GAA po mga kabida na the most corrupt budget sa kasaysayan po ng Pilipinas. Diba? Kaya nga, yun naguguluhan na po ako doon po sa statement na yun. Hindi anti-Marcos. So meaning, spare dito ang Marcos administration. Specific lang po yung kanilang rally po dito sa mga specific na mga politiko. Alright. Kongresista, mga opisyal ng DPWH, contractors, yun man yung mga sangkot po sa korupsyon. Pero hindi po nila isasali dito yung tinatawag po nating command responsibility, Kahit na po, hindi po nagkamal po ng pera si Pangulong Marcos, mga kabida. And since meron pong command responsibility, pananagutan din niya, Ito, mga kabida. Bakit hinayaan niya yun? After 3 years, sa kanyang pamumuno, eto na lang, okay? Sasabihin, maghugas kamay na lang po siya. Dito, mga kabida, di ba? It's unfair naman po Maghugas kamay. Wala hong pananagutan po. Kasi hindi po siya ang nagkamal po ng pera.
yung mga empleyado po niya, mga opisyal po niya, ano? Mga politiko na kaalyado po niya, ano? Mga kabida. Oh. Yun lang po yun ng akin. Dito po lumabas yung totoong kulay po ng kilos protesta na ito. Kung Duterte siguro yung namuno po mga kabida at ito po ang lumabas, okay? Nagsilabasan yung mga corruption issue, baka anti-Duterte yung magiging rally po, ano, mga kabida. Kaso lang Marcos administration ano. So, hindi po nakatuon doon po sa administrasyon. Kasi pag sinasabi mong pananagutan, dapat lahat po, mga kabida, no? Okay? Dapat lahat Keso ikaw yung nagkamal po ng pera, ikaw yung involved sa corruption, pati yung pananagutan doon sa command responsibility, ganun din yon. Alright? So, yun po, para po sa inyo, ano po ang inyong tingin? Inyong opinion at pananaw ho dito mga kabida, no? Please comment down sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel. Please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.